Isang gabi ng madilim na bagyo, itinapon ako ng asawa ko na parang basurang nakakasagabal sa kanyang marangyang bukas. Habang yakap niya ang kanyang kabit sa loob ng mainit na kotse, iniwan niya akong duguan at nag-iisa sa gitna ng ulan. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng minaliit niya ay babalik para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Handa na ba siyang harapin ang kanyang pagkakamali? O huli na ang lahat para sa pagpapatawad? Pumirma ka na, Elena. Tapos na tayo. I'm moving on. And unfortunately, you are no longer part of my future. Ang mga salitang iyon ay parang mga tipak ng yelo na ibinaon sa dibdib ni Elena. Sapat na para itigil ang tibok ng kanyang puso sa isang sandali. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang maliit na kusina. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang usok mula sa sabaw ay humahalimuyak ng luya at pagmamahal, ang paboritong lunas ni Ricardo tuwing pagod ito mula sa kampo. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon, suot ang kanyang malinis at decolor na uniforme ng pagiging isang mataas na opisyal ng militar, ay hindi na ang Ricardo na nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Ramdam ni Elena ang init ng lagnat na gumuguhit sa kanyang balat, ang bigat ng kanyang 5 buwang tiyan na tila nagiging isang malaking bato sa bawat segundong lumilipas. Isang oras siyang nagtiyagang maghiwa ng mga sangkap sa kabila ng panghihina. Iniisip na ang pagsasalo nila sa hapunan ay magiging pagdiriwang para sa bagong promosyon ni Ricardo. Sa halip, isang puting papel na may titulong Deed of Divorce ang inihain nito sa ibabaw ng hapag. Dinumihan ang malinis na telang matagal niyang pinag-ipunan. Ricardo, may sakit ako. At ang baby, paano ang anak natin? Ang boses niya ay halos isang bulong, paos at basag. Binitawan niya ang mangkok. Ang pagtama ng porselana sa sahig ay lumikha ng isang tunog ng pagkawasak na tila umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang mainit na lugaw ay kumalat sa sahig, parang mga pangarap na biglang naging basura. Ngunit walang bakas ng awa sa mga mata ni Ricardo. Sa halip, isang matulis na ngisi ang sumilay sa kanyang labi nang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango, suot ang isang pulang coat na tila nanunuya sa kahirapan at kapayakan ni Elena. Si Bella, ang babaeng palaging nababanggit sa mga tsismis sa kampo, ang anak ng isang maimpluwensyang general. Let's go, Ricardo. Baka mahuli tayo sa flight natin. I don't want to stay in this dusty house any longer. Marteng utos ni Bella habang tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Wait for me in the car, hon. Malambing na sagot ni Ricardo kay Bella, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Elena. Pagkatapos, lumingon siya sa asawa na may kasuklam-suklam na tingin. Get your things, Elena. Ihahatid na kita sa terminal. Ayokong makita ang mukha mo rito pagbalik ko. Kinaladkad ni Ricardo si Elena, palabas ng bahay sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang langit ay tila nakikiramay sa pait ng kanyang nararamdaman. Ang malalakas na patak ng ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Hinahalo ang luha sa tubig ulan. Sa pilitan siyang isinakay sa backseat ng kanilang sasakyan, habang sa unahan, magkayakap at masayang nagkukwentuhan sina Ricardo at Bella. Ang bawat halakhak ni Bella ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa pandinig ni Elena. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang sanggol na tila nararamdaman din ang takot ng ina. Keep still, anak. Nandito si Mama. Bulong niya sa sarili, habang ang sasakyan ay bumibilis sa gitna ng madilim at madulas na kalsada. Biglang huminto ang sasakyan sa isang liblib at madilim na bahagi ng highway, malayo sa anumang terminal o silungan. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit, nagpapakita ng galit ng kalikasan. Baba, utos ni Ricardo nang hindi man lang lumingon.
Ano, Ricardo? Bagyo sa labas. Wala akong masisilungan dito. Sigaw ni Elena. Ang takot ay tuluyan nang bumalot sa kanyang pagkatao. I said get out. Ang ingay mo. Nakaka-stress ka sa biyahe. Diyan ka na maghintay ng bus o kung anong dadaan. You're no longer my responsibility, sabi ni Ricardo bago lumabas at pilit na binuksan ang pinto sa likod. Hinila niya si Elena palabas, walang pakialam kung ang kanyang asawa ay mabuwal sa maputik na gilid ng kalsada. Nang malasahan ni Elena ang pait ng putik sa kanyang bibig at ang lamig ng ulan na bumabaon sa kanyang buto, tiningnan niya ang sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Ang pulang ilaw ng sasakyan ay unti-unting naglaho sa dilim. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Doon, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, naramdaman ni Elena ang isang matinding sakit na gumuhit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang buong katawan. Isang mainit na likido ang humalo sa malamig na tubig ng ulan sa kanyang paanan. Isang kulay na mas madilim pa sa gabi. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat kulog na yumanig sa lupa. Saan nga ba pupunta ang isang pusong itinapon na parang basura? Sa sandaling ang tanging taong inaasahan mong magliligtas sa iyo, ang siya mismong nagtulak sa iyo sa bangin. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa katawan ni Elena ay tila mga latigo na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Nakasubsob siya sa malamig na putik, ang kanyang pisngi ay nakalapat sa magaspang na aspalto habang ang paningin niya ay nakapako sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng bagyo at ang sarili niyang hininga na unti-unting nagiging kapos. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang mainit na agos na lumalabas mula sa kanyang katawan. Isang pagdaloy na hindi nagmumula sa langit, kundi mula sa kanyang sinapupunan na pilit kumakapit sa buhay. Ricardo, ang anak natin, isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang malay. Ngunit ang tadhana, gaano man kalupit, ay may sariling paraan ng paghabi ng himala sa gitna ng trahedya. Isang matandang babae, si Aling Rosa, na naglalakad pauwi sa kabila ng banta ng baha, ang nakakita sa nakahandusay na anyo ni Elena. Sa tulong ng isang kariton at ng lakas na nagmumula sa awa, naisugod niya ang buntis sa isang maliit at siksikang pampublikong ospital. Nang magmulat ng mata si Elena, ang puting kisame na may mga bitak ang unang bumati sa kanya. Ang amoy ng alkohol at ang tunog ng mga kagamitang medikal na itinutulak sa koridor ay tila isang malayo at nakakalitong panaginip. Ngunit ang sakit, ang matinding sakit sa kanyang puso at katawan, ang nagpaalala sa kanya na ang lahat ng nangyari ay totoo. Gising ka na pala, iha. Bulong ng isang nurse na pagod na ang mga mata. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Elena. Isang hapos na puno ng lungkot at pakikiramay. Ang mga anak ko. Nasaan ang mga anak ko? Agad na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Yumuko ang nurse, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mrs. Elena, ginawa namin ang lahat. Ngunit dahil sa tindi ng stress at pagkakababad sa lamig, ang isa sa kambal ay hindi nakayanan. I'm sorry, iha. Isang sanggol na lang ang nagawa naming isalba. Ang mundo ni Elena ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang anak ang nawala, bago pa man nito masilayan ang liwanag. Isang buhay ang ninakaw ng kawalang hiyaan ng lalaking dapat ay nagprotekta sa kanila. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pait ay naging lason na kumalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Habang siya ay umiiyak ng walang tunog, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa telang puti ng kama. Tila doon ibinubuhos ang lahat ng puot na nararamdaman. Samantala, sa isang marangyang resort sa Boracay, malayo sa ingay ng bagyo at sa amoy ng kamatayan,
Itinaas ni Ricardo ang kanyang baso ng alak. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang kumukutitap na bituin sa langit at ang mapanlinlang na ngiti ni Bella. Nang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero mula sa ospital, tiningnan niya lamang ito ng may pagkairita. "Who's that, Hon?" tanong ni Bella, habang nakasandal sa balikat ni Ricardo. "Wala. Baka si Elena lang. Nanggugulo na naman. Hayaan mo siya. Kailangan niyang matutunan na wala na siyang halaga sa akin." Malamig na sagot ni Ricardo bago tuluyang pinatay ang tawag at inihagis ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang sariling dugo ay inililibing na sa limot. Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ni Aling Rosa, nakabalik si Elena sa kanilang dating tinutuluyan upang kunin ang natitirang mga gamit. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ay tila naging isang libingan na ngayon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatingin sa kanilang malaking wedding photo na nakasabit pa rin sa dingding. Ang ngiti ni Ricardo sa larawan ay tila isang malaking kasinungalingan na humahamak sa kanya. Kinuha ni Elena ang isang lighter. Sa panginginig ng kanyang kamay, sinilaban niya ang dulo ng larawan. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mukha ni Ricardo, ang mga pangakong napako, at ang babaeng dati ay puno ng pag-ibig at kamangmangan. Ang usok ay pumasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya lumuha. Tuyot na ang kanyang mga mata, at ang tanging natitira ay ang nagbabagang baga ng paghihiganti at determinasyon. "Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa putikan, Ricardo," bulong niya sa sarili, habang ang abo ng kanyang nakaraan ay unti-unting nahuhulog sa sahig. Mula sa araw na ito, ang pangalang Elena ay magiging paalala ng bawat pagkakamali mo. At kapag muli tayong nagtagpo, sisiguraduhin kong ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Lumabas siya ng bahay bitbit ang isang maliit na maleta. Hindi lumingon kahit isang beses. Sa labas, ang araw ay sumisikat na. Ngunit para kay Elena, ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. Ang tanging kayamanan niya ay ang natitirang buhay sa kanyang sinapupunan, isang dahilan para mabuhay, at isang sandata para sa kanyang pagbabalik. Ang bawat kalyo sa mga palad ni Elena ay tila mga pahina ng isang kwentong isinulat sa hirap at tindi ng paninindigan. Sa isang maliit na silid sa gilid ng maingay na riles sa tondo, doon nahanap ni Elena ang kanyang pansamantalang kanlungan. Ang hangin ay amoy usok at sabon dahil mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, walang tigil ang kanyang mga kamay sa pagkusot ng mga damit ng kanyang mga kapitbahay. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang mga basang damit patungo sa batya ay nagsisilbing orasan ng kanyang pagtitiis. Sa sulok ng silid, nakahiga sa isang manipis na banig ang 5 buwang gulang na si Angel. Ang sanggol ay hindi katulad ng ibang bata na malusog at masigla. Si Angel ay maputla, maliit, at madalas habulin ang kanyang hininga. Isang buhay na paalala ng gabing itinapon sila sa gitna ng unos. Tuwing gabi, habang mahimbing ang tulog ng bata, hindi ipinapahinga ni Elena ang kanyang pagod na katawan. Sa halip, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, binubuklat niya ang mga lumang libro ng wikang Ingles at Mandarin na nakuha niya mula sa bunto ng mga basura at lumang gamit. "Angel, anak, hindi tayo mananatili rito habang buhay," bulong ni Elena habang ang kanyang mga daliri na nangungulubot dahil sa babad sa tubig at sabon ay dahan-dahang sumusubaybay sa bawat salitang dayuhan. Ang bawat pagbigkas niya ng mga bagong salita ay tila isang hagdan na kanyang binuo upang makaahon mula sa putikan ng kahapon. Ang kanyang utak ay tila isang espongha na uhaw sa kaalaman dahil alam niyang ang talino at kakayahan ang tanging sandata na hindi kailanman maaagaw sa kanya ni Ricardo. Habang ang buhay ni Elena ay puno ng amoy ng paglalaba at pait ng kahirapan, ang buhay naman ni Bella
Sa kabilang bahagi ng lungsod ay puno ng ningning at karangyaan. Ngunit sa likod ng mga mamahaling alahas at mga party na dinadaluhan, may isang aninong hindi nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Nakaupo si Bella sa loob ng kanyang air-conditioned na silid. Tinitingnan ang isang envelope na iniabot ng kanyang tauhan. "Are you sure about this?" Tanong ni Bella sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang tinig ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. "Opo, ma'am. May nakakita sa kanya sa isang ospital sa Maynila. Ilang buwan na ang nakalilipas. Buhay siya at may kasamang bata." Sagot ng lalaki. Bahagyang nanginig ang kamay ni Bella habang hawak ang kanyang baso ng wine. Akala niya ay tuluyan ng nabaon sa limot ang babaeng naging hadlang sa kanyang ambisyon. Akala niya ay tapos na ang kabanata ni Elena nang iwan ito ni Ricardo sa gitna ng bagyo. Ngunit ang balitang ito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi maaring malaman ni Ricardo ang katotohanan ito. Alam ni Bella na kahit gaano katigas ang loob ni Ricardo, ang usapin ng dugo at anak ay maaaring magpabago sa isip nito. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit kay Ricardo. "I want her gone for good this time. Do you understand?" Ang utos ni Bella, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot na tila isang makamandag na ahas. Sa kanyang isip, hindi sapat na itinapon na si Elena. Kailangan itong tuluyang mawala upang walang anumang mantsa ang makasira sa kanyang marangyang bukas kasama ang makapangyarihang koronel. Samantala, sa kampo militar, nakaupo si Ricardo sa kanyang lamesa, nakatingin sa isang lumang medalyon na nakita niya sa ilalim ng upuan ng kanyang sasakyan. Isang medalyon na pagmamay-ari ni Elena. Sa loob ng 5 taon, naging matagumpay ang kanyang karera. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila laging kulang. Sa tuwing umuulan ng malakas, tila naririnig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng dilim. Isang tinig na pilit niyang ibinabaon sa alak at trabaho. Hindi niya alam, ang babaeng akala niya ay naging bahagi na lamang ng kanyang madilim na nakaraan ay kasalukuyang nagpapanday ng sariling kapalaran. Isang hapon, habang naglalakad si Elena, bitbit ang kanyang mga nilabhan, nakakita siya ng isang anunsyo sa dyaryo para sa isang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan ng mga interpreter. Ang kanyang puso ay kumaba ng malakas. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ngunit habang papalayo siya sa riles, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata mula sa loob ng sasakyan ay nakatitig sa kanya nang may masamang balak, handang dambahin ang anumang liwanag na sinusubukang abutin ni Elena. Ang labanan para sa kanyang kaligtasan at sa kinabukasan ni Angel ay hindi pa natatapos. Ito ay nagbabago lamang ng anyo. 5 taon. 5 taon na ang bawat tibok ng aking puso ay nagsilbing bilang ng bawat hakbang papalayo sa hukay na muntik na nating paglibingan, anak. Nakatayo si Elena sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang suite sa Makati. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa refleksyon ay malayo na sa basang sisiw na iniwan sa gilid ng highway noon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang suot na charcoal gray na business suit ay nagpapakita ng awtoridad, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay naging kasing lamig na ng asero. Siya na ngayon si Victoria Sanchez, ang pinakahinahangaang lead interpreter sa buong Southeast Asia. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahinang boses ni Angel na nagbabasa ng isang aklat sa wikang Pranses. Bagamat nananatiling sakitin ng bata, ang katalinuhan nito ang nagsilbing liwanag ni Elena sa pinakamidilim na bahagi ng kanyang gabi. Lumapit si Elena sa anak at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng damit nito. Isang simpleng hapos, ngunit puno ng pangakong hinding-hindi na muling magugutom o malalamig ang batang ito.
Ang pananahimik ng mundo sa tuwing magkadikit ang kanilang mga balat, isang tagumpay na higit pa sa anumang medalya. Habang ang buhay ni Elena ay unti-unting umaakyat sa rurok, ang mundo naman ni Ricardo ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga desisyon. Sa loob ng isang madilim na opisina sa kampo, nakaupo ang koronel habang nakatingin sa isang tumpok ng mga bayarin. Ricardo, I told you, I need that diamond necklace for the general's ball. Huwag mong sabihing limitado na naman ang budget natin. Ang boses ni Bella ay parang isang matalas na lagari na pumuputol sa huling pasensya ni Ricardo. Hindi sumagot ang lalaki. Tiningnan niya si Bella, ang babaeng akala niya ay susi sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa loob ng 5 taon, walang ibang ginawa ang babae kundi ubusin ang kanyang dangal, ang kanyang pera at ang kanyang katahimikan. Ang pag-ibig na inakala niyang nagliliyab ay naging isang malamig na abo na lamang na sumasakal sa kanya. Napagod na siya sa mga sumbat, sa mga luho at sa kawalan ng tunay na pagkalinga na dati ay libre niyang natatanggap mula sa isang babaeng binaliwala niya. Enough, Bella! Hindi ka ba napapagod? Araw-araw na lang, pera ang bukang bibig mo. Sigaw ni Ricardo habang hinahampas ang kanyang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid na nagpatahimik kay Bella sa isang sandali. Isang katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang kanyang aide de camp na may dalang isang mahahalagang dokumento. Colonel, kumpirmado na po. Ang International Defense Summit ay gaganapin sa susunod na linggo. At dahil ito ay isang high-level meeting, itinalaga ng Department of Foreign Affairs ang kanilang pinakamagaling na interpreter para asistihan kayo sa negosasyon sa mga dayuhang general. Kinuha ni Ricardo ang folder. Sino ang interpreter na ito? Tanong niya habang binubuklat ang mga pahina. Siya po ang tanyag na si Victoria Sanchez Colonel. Sinasabing wala pang negosasyong hindi niya naisasaayos dahil sa kanyang galing sa pananalita. Sagot ng aide. Nanigas si Ricardo nang makita niya ang kalakip na larawan sa dokumento. Bagamat ibang pangalan ang nakasulat, ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng hapis na huling nakita niya sa ilalim ng ulan, ay tila bumubutas sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi maaaring mangyari ito. Imposible. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagsasabing ang babaeng ito ang kanyang nakaraan, na nagbabalik para singilin siya sa bawat patak ng ulan na kanyang idinuwal. Victoria Sanchez! Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatingin din si Elena sa kanyang schedule. Ang pangalan ni Colonel Ricardo Valeriano ay nakasulat sa pinakataas ng listahan ng kanyang mga kliyente. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang chessboard ay handa na. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng pyesa. Minsan, ang pinakamabagsik na parusa ay hindi ang sakta ng iyong kaaway, kundi ang ipakita sa kanya na wala na siyang puwang sa iyong alaala. Ang bawat yabag ng sapatos ni Elena sa makinis na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang kanyang sandata, kundi ang kanyang katahimikan at ang nakasisilaw niyang tagumpay. Ang paligid ay puno ng mga opisyal na may matataas na ranggo. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ay humahalo sa tensyon ng gaganaping International Defense Summit. Ngunit para kay Elena, ang lahat ng ito ay background lamang para sa isang tao. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo si Ricardo. Kitang-kita sa kaniyang mukha ang pagkalito, ang kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng kaniyang matikas na uniforme. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ramdam ni Ricardo ang biglang panunuyo ng kaniyang lalamunan. Ang kaniyang puso ay parang isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pilit na kumakawala
mula sa kanyang tadyang. Colonel Valeriano, mahinahong bati ng isang opisyal. I would like you to meet our lead interpreter for this mission, Miss Victoria Sanchez. Humakbang papalapit si Elena. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing lamig ng yelo sa Disyembre. Good morning, Colonel. It's a pleasure to assist you today. I hope we can make this negotiation as smooth as possible. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sakit, wala kahit isang kislap ng nakaraan. Para kay Ricardo, ang kawalang malay na ito ni Elena ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang estranghero na may pamilyar na mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig, habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Elena para sa isang formal na pagbati. Ang balat nito ay malambot at mainit, malayo sa basang-basa at nanginginig na mga kamay na huli niyang hinawakan bago niya ito itinulak palabas ng sasakyan noon. Elena, ikaw ba talaga yan? Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng bulwagan. Bahagyang itinaas ni Elena ang kanyang kilay, isang kilos na puno ng pagtataka at konting pagkairita. I'm sorry, Colonel. My name is Victoria. I think you have me confused with someone else. Should we start the briefing? Ayaw nating paghintayin ng mga general. Sa buong oras ng pulong, si Ricardo ay tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena, ang paglipat niya mula sa Ingles patungong Mandarin nang walang kahirap-hirap, ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Paano naging ganito ang babaeng tanging pagluluto lamang ng arroz caldo ang alam noon? Saan nanggaling ang ganitong klasing talino at tapang? Hindi makapag-concentrate si Ricardo sa mapa at mga estratehiya sa harap niya. Ang nakikita lamang niya ay ang pilat sa kanyang sariling budhi. Matapos ang 2 oras ng negosasyon, mabilis na nag-ayos ng gamit si Elena. Akma na sana siyang lalabas nang harangin siya ni Ricardo sa may pasilyo, malayo sa paningin ng ibang tao. Stop this act, Elena. Alam kong ikaw yan. I know those eyes. Mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang anak natin? Tumigil si Elena, ngunit hindi siya lumingon agad. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, tila isang haliging hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Dahan-dahan siyang humarap at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang mabilis na kislap ng puot sa kaibuturan ng mga mata ni Victoria Sanchez. Colonel, let me be very clear. Simula niya sa isang mahinang tono, ngunit puno ng autoridad. The woman you are looking for died 5 years ago in a mud-filled ditch while her husband was enjoying a vacation with his mistress. If you want to talk about professional matters, my office is open. But if you want to dig up corpses from the past, I suggest you find a shovel and do it alone. I have no time for ghosts. Mabilis na tumalikod si Elena. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang huling hantungan ng kanyang nakaraan. Naiwang nakatayo si Ricardo, nanunuyo ang mga mata at hindi makahinga. Ngunit sa hindi kalayuan, sa anino ng isa pang pinto, nakatayo si Bella. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling designer, bag habang ang kanyang mukha ay namumula sa inggit at takot. Hindi ka dapat bumalik, Elena. Bulong ni Bella sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Kung hindi ka namatay noon, sisiguraduhin kong sa susunod, wala nang himalang magliligtas sa'yo. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na yabag ni Bella, patungo kay Ricardo ang tanging babala ng mas malaking unos na darating. Ang bawat kasinungalingan, gaano man ito ibaon sa lalim ng panahon, ay parang isang buto na tutubo at tutubo para sirain ang sementadong kapayapaan ng mga nagtago nito. Ilang araw matapos ang komperensya, ang isip ni Ricardo ay tila isang makina na walang preno.
Hindi niya na matikman ang kanyang pagkain. Hindi na siya makatulog ng tuwid. Ang imahe ni Victoria Sanchez, ang pamilyar niyang mga mata, ang matatag niyang tayo, ay palaging lumilitaw sa tuwing pipikit siya. Nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang malaking gusali sa Makati, ang opisina ng International Interpreters Agency. Pinapanood niya ang labas-masok ng mga tao, umaasang masilayan kahit anino man lang ni Elena. Ngunit ano nga ba ang kanyang sasabihin kung sakaling magkaharap sila muli? Hihingi ba siya ng tawad? O ipipilit niya ang kanyang karapatan bilang asawa na hindi man lang niya naipagtanggol? Sa loob ng gusali, abala si Elena sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para umuwi. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit kalmado. Alam niyang ang muling pagkikita nila ni Ricardo ay magbubukas ng mga lumang sugat, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang paggalaw ng kanyang mga kalaban. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nakita ang mensahe ng yaya ni Angel. "Ma'am, medyo sinumpong po ng hika si Angel, pero napainom ko na po ng gamot." Isang kirot ng pag-aalala ang sumaksak sa dibdib ni Elena. Ang kaniyang anak, ang tanging yaman na naisalba niya sa trahedya, ang pinakamalaking kahinaan at kalakasan niya. Kailangan niyang magmadali. Palabas na siya ng gusali nang may pumarada sa harap niya. Hindi ang sasakyan ni Ricardo, kundi isang kulay pulang sports car na pamilyar sa kanya. Bumaba ang bintana at ang maputlang mukha ni Bella na natatakpan ng malalaking sunglasses ang bumungad kay Elena. "Victoria Sanchez, I presume?" Saad ni Bella, isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kaniyang pulang-pulang labi. "O dapat ba kitang tawaging Elena?" Hindi umurong si Elena. Tiningnan niya ng diretso si Bella, isang tingin na walang halong takot na dati taglay niya. "I'm sorry, ma'am. Do I know you?" Malamig niyang tugon, nananatiling kalmado ang boses. Tumawa si Bella, isang halakhak na puno ng pait. "You can fool Ricardo with your new look and your expensive clothes, pero hindi mo ako maloloko. I know you survived that night, and I know you're trying to win him back." Lumabas si Bella sa sasakyan at lumapit kay Elena. Ang kaniyang boses ay naging isang matalim na bulong. "Listen to me, you pathetic piece of trash. Ricardo is mine. We are getting married soon. Kung iniisip mong gagamitin mo ang anak ninyo para manggulo, nagkakamali ka." Ang mga huling salita ni Bella ay tila pumindot ng isang bomba sa loob ni Elena. Anak niya. Paano nalaman ni Bella ang tungkol kay Angel? Ang kaba sa kaniyang dibdib ay biglang naging apoy ng puot. Ngunit hindi niya ipinahalata. Ang kaniyang mukha ay nanatiling blanko. Walang kahit anong emosyon na makakapagbigay ng kalamangan kay Bella. "I don't care about your wedding, your man, or whatever fantasy you are living in." Kalmadong sagot ni Elena habang inaayos ang strap ng kaniyang bag. "Kung natatakot kang agawin ko sa iyo ang basurang itinapon ko na, baka kailangan mong tanungin ang sarili mo kung bakit napaka-insecure mo. Now, if you'll excuse me, I have a life to live." Hindi katulad mo na nabubuhay lang sa anino ng kaba. Tinalikuran ni Elena si Bella at naglakad palayo. Ang kaniyang mga hakbang ay may awtoridad at tiwala sa sarili. Ngunit sa loob-loob niya, ang kaniyang isip ay nagkukumahog. Kung alam ni Bella ang tungkol kay Angel, nasa panganib ang kaniyang anak. Samantala, mula sa kabilang kalsada, nakita ng isang pares ng mga mata ang palitan ng salita nina Elena at Bella. Si Ricardo, nakita niya kung paano panindigan ni Elena ang sarili laban kay Bella. Isang senaryo na hindi niya kailanman naisip na mangyayari noon. Ngunit ang mas tumawag sa kanyang pansin ay ang pamumutla ni Elena nang binanggit ni Bella ang isang partikular na paksa na hindi niya marinig. Minabuti ni Ricardo na sundan si Elena. Hindi upang manggulo, kundi upang humanap ng mga sagot na hindi niya makuha sa harap-harapan. Nang makasakay si Elena sa isang taxi, maingat siyang sumunod. Ang sasakyan niya ay nanatiling ilang metro ang layo upang hindi mapansin.
Ang biyahe ay huminto sa isang tahimik na subdivision sa labas ng sentro. Pinanood ni Ricardo mula sa kaniyang sasakyan habang bumababa si Elena. Sinalubong siya ng isang matandang babae na may akay-akay na isang maliit na bata. Ang bata, na marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang, ay tumakbo at yumakap sa mga binti ni Elena. Nang iangat ni Elena ang bata at halikan ito sa noo, parang may kung anong mabigat na bato ang bumagsak sa ulo ni Ricardo. Ang buhok ng bata, ang hugis ng kanyang mga mata, kahit mula sa malayo. Lahat ay tila sumisigaw ng isang katotohanan na hindi niya matakasan. Anak ko. Bulong ni Ricardo sa sarili, habang ang luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang bata sa bisig ni Elena, ang batang binaliwala niya sa gabing yon ng bagyo, ay buhay. At habang pinapanood niya ang eksena, isang matinding paninikip ng dibdib ang kanyang naramdaman. Isang pait na bunga ng sarili niyang mga pagkakamali. Ngunit habang siya ay umiiyak sa labas, hindi niya napansin ang isang lalaking may hawak na kamera mula sa hindi kalayuan, lihim na kumukuha ng mga larawan ni Elena at ng bata. Isang tauhan na inupahan hindi ni Ricardo, kundi ni Bella, upang simulan ang pinakamadilim niyang plano. Ang utang na loob ay isang tanikala na madaling itali. Ngunit kapag ang utang ay dugo at buhay, ito ay isang singil na walang katumbas na halaga. Magdamag na nakaupo si Ricardo sa loob ng kanyang sasakyan, hindi gumagalaw, hindi umiimik. Ang imahe ng batang lalaki sa mga bisig ni Elena ay tila isang apoy na nagliliyab sa kanyang isipan. Sinusunog ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Buhay ang anak niya. Isang anak na hindi man lang niya nalaman ang unang iyak, unang nangiti, at unang hakbang. Ang pait ng pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kaniyang katauhan. Kinabukasan, hindi na niya kinaya ang bigat. Nagdesisyon siyang harapin si Elena. Pagkatapos ng trabaho ni Elena sa opisina, matiyaga siyang naghintay sa tapat ng bahay nito sa subdivision. Nang makita niya itong bumaba ng taxi, agad siyang lumabas ng sasakyan at humarang sa daraanan nito. Elena, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsamo na ngayon lang narinig ni Elena mula sa kanya. Natigilan si Elena, ngunit hindi nagpakita ng kaba ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang lalaki, mula ulo hanggang paa. Isang tingin na parang sumusuri sa isang taong hindi niya kilala. Colonel Valeriano, tapos na ang oras ng trabaho ko at sinabi ko na sa'yo, wala tayong dapat pag-usapan kung labas ito sa propesyon. Nakita ko kayo. Mabilis na sagot ni Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay namumula. Nakita ko ang bata kagabi. Anak ko siya. 'Di ba? Anak natin siya, Elena. Natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na hinihintay ni Elena na itarak sa kanya, ngunit handa siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak natin? Pabulong ngunit mariing tanong ni Elena. Lumapit siya ng isang hakbang kay Ricardo, sapat lang para makita nito ang puot sa kanyang mga mata. Baka nakakalimutan mo, Colonel. 5 taon na ang nakararaan. Iniwan mo ako sa gitna ng bagyo, duguan at nagmamakaawa. Wala kang anak. Ang batang nakita mo ay anak ko lang. Anak ng babaeng pinatay mo ng gabing yon. Elena, please. Humakbang si Ricardo palapit at pilit na inabot ang kamay ni Elena, ngunit mabilis itong umiwas. Nagkamali ako. Tanggap ko yon. Pero may karapatan ako bilang ama. Gusto ko siyang makilala. Pababayaan ko si Bella. Iiwan ko ang lahat. Gusto kong bumawi sa inyo. Ang mga salitang ito, na dating pinangarap ni Elena na marinig, ay ngayon ay tila basura lamang sa kanyang pandinig. Tiningnan niya ang mga kamay ni Ricardo, mga kamay na hindi kailanman dumamay sa kanya
noong panahong naghihingalo siya. Wala kang babawian, Ricardo, dahil wala nang naiwan para sa'yo. Matigas na sabi ni Elena. Karapatan bilang ama? Nasaan ang karapatang yan noong wala kaming makain? Nasaan ang karapatang yan noong muntik na siyang mamatay sa hika dahil wala akong pambili ng gamot? Huwag mong gamitin ang salitang ama na parang isang posisyon na pwede mong angkinin kapag maginhawa na ang lahat. Natahimik si Ricardo. Ang bawat salita ni Elena ay parang mga balang tumatagos sa kaniyang dibdib. Walang pagtatanggol na maibigay. Huwag mong subukang lumapit kay Angel. Kung gagawin mo yan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo. Kasama na ang militar na pinagsisilbihan mo, ang totoong pagkatao ng isang Colonel Ricardo Valeriano. Pagbabanta ni Elena bago tumalikod at naglakad patungo sa kaniyang pinto. Ngunit bago pa siya makapasok, isang pamilyar at matining na boses ang pumunit sa katahimikan mula sa di kalayuan. Well, isn't this a touching family reunion? Napalingon si Elena at doon niya nakita si Bella na nakasandal sa hood ng isang sasakyan. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata nito ay naglalabas ng apoy. Sa likod ni Bella, nakatayo ang isang matandang babae na may akay-akay na isang bata. Si Angel, kasama ang yaya nito na galing sa parke. Ma'am Elena, sigaw ng yaya na pilit inilalayo si Angel nang makita ang tensyon. Mama, sigaw ng bata. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng kaba. Agad na tumakbo si Elena upang kunin ang anak at itago sa kanyang likuran. Samantala, si Ricardo ay natigilan nang makita niya nang malapitan si Angel. Ngunit ang sandaling iyon ng pagiging ama ay mabilis na nabura ng galit nang makita ang presensya ni Bella. Anong ginagawa mo rito, Bella? Mariing tanong ni Ricardo. Tumawa si Bella, isang nakakairitang halakhak. Checking on my future husband's little secret. At alam mo ba kung anong natuklasan ko, Ricardo? This child? Itinuro ni Bella si Angel na nakakapit sa binti ni Elena. This child is nothing but a bastard. Wala kang pruweba na anak mo siya. At hindi ako papayag na ang pangalan mo ay madungisan ng babaeng ito. Tumahimik ka, Bella. Sigaw ni Ricardo, ngunit hindi nagpatinag si Elena. Kinuha niya ang baso ng tubig mula sa isang maliit na lamesa sa labas ng kaniyang pinto. At walang pag-aalinlangang isinaboy iyon mismo sa mukha ni Bella. Ang marangyang makeup ni Bella ay nasira at ang kanyang mukha ay napuno ng gulat at galit. Huwag mong gamitin ang maruming bibig mo sa harap ng anak ko, mariing sabi ni Elena kay Bella. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ricardo. At ikaw, ilayo mo ang aso mo sa pamilya ko bago pa ako ang kumagat sa inyo. Agad na ipinasok ni Elena si Angel sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan sina Ricardo at Bella sa labas. Nakatayo si Ricardo, nanlulumo at nahihiya, habang si Bella ay nanginginig sa galit, nagpaplano na ng pinakamalagim na ganti. Ang maskara ng kagandahan ay madaling matuklap, ngunit ang maskara ng kabutihan ang pinakamahirap tanggalin, lalo na kung ang bawat ngiti ay may kalakip na lason. Sa loob ng marangyang silid ni Bella, ang paligid ay puno ng mga shopping bags mula sa mga mamahaling butik. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang mukha ni Bella ay bakas ng matinding pagkabahala. Nakatayo siya sa harap ng salamin, dahan-dahang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Ngunit sa halip na balat, ang kaniyang mga daliri ay tumama sa isang malambot at makapal na foam na nakatali sa kaniyang baywang. Isang malaking kasinungalingan, isang huwad na pagbubuntis. Ito ang huling baraha ni Bella para hindi tuluyang mawala si Ricardo sa kaniyang mga kamay. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, ang isip at puso ni Ricardo ay unti-unting bumabalik sa patay na asawa nito. Hindi ako papayag, Ricardo, bulong ni Bella sa kaniyang sarili habang inaayos ang kaniyang damit upang magmukhang totoo ang kurbada ng kaniyang tiyan. Kung kailangan kong bumuo ng isang buong mundo ng kasinungalingan para manatili ka sa akin, gagawin ko. Samantala,
Sa isang kilalang pribadong ospital sa lungsod, abala si Elena sa kanyang trabaho bilang interpreter para sa isang delegasyon ng mga medikal na eksperto mula sa Japan. Ang kaniyang kilos ay puno ng dignidad. Ang bawat salitang kaniyang isinasalin ay tumpak at maayos. Ngunit sa isang sandali ng pahinga, habang naglalakad siya sa pasilyo ng VIP maternity wing, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Bella. Pumasok ito sa opisina ng isang doktor na kilala sa pagiging madaling bayaran. Ang kuryosidad at ang kaba sa dibdib ni Elena ay hindi mapigilan. Maingat siyang lumapit sa pintuan ng opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang babala. Dahil bahagyang nakabukas ang pinto, narinig ni Elena ang matinis at nagmamadaling boses ni Bella. "Doctor, kailangan ko ng bagong ultrasound result. Yung kapareho ng linggong ito, make sure it looks authentic." Ayokong maghinala si Ricardo. Mariing sabi ni Bella. "Ma'am Bella, delikado ang ginagawa natin. Kapag nalaman ng asawa ninyo na hindi kayo buntis, baka mawalan ako ng lisensya." Sagot ng doktor. Ang boses ay puno ng takot. "I don't care about your license. Babayaran kita ng doble, triple. Basta siguraduhin mong maniniwala siya na may dinadala akong anak niya. Iyon lang ang paraan para hindi siya bumalik sa basurang babaeng yun." Napatakip ng bibig si Elena sa kaniyang narinig. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing nararamdaman. Ang babaeng ito ay handang gumamit ng isang inosenteng buhay, isang buhay na hindi naman umiiral, para lamang sa kaniyang sariling kapakanan. Naalala ni Elena ang kaniyang sariling anak na nawala sa gabing iyon ng bao. Ang sakit na yon ay muling nag-alab, parang sariwang sugat na binuhusan ng asin. Habang naglalakad palayo sa silid, nakita ni Elena ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol na nakadisplay sa isang stall sa lobby ng ospital. Tumigil siya at dahan-dahang hinawakan ang malambot na tela ng sapatos. Isang sandali kung saan ang kaniyang pagiging profesional ay panandali ang naglaho, pinalitan ng pait ng isang ina na pinagkaitan ng pagkakataong makita ang isa pang anak. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa sapatos, tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng luhang hindi niya maipakita sa mundo. Nabalik lamang siya sa kaniyang huwisyo nang marinig ang yabag ng mga tao sa paligid. Mabilis siyang naglakad patungo sa parking lot. Ang kaniyang isipan ay naglalaban. May hawak siyang isang lihim na maaaring sumira sa relasyon ni Ricardo at Bella. Isang katotohanan na magpapalaya kay Ricardo mula sa tanikala ng kasinungalingan. Ngunit sa kabilang banda, naisip niya, karapat-dapat ba si Ricardo na malaman ang totoo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya, hindi ba't masarap panoorin itong maloko ng babaeng pinili niya? Nakasakay na si Elena sa kaniyang sasakyan. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nakita niya mula sa kaniyang rearview mirror si Bella na lumalabas ng ospital. May daladalang folder at may ngiti ng tagumpay sa labi. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Bulong ni Elena sa kaniyang sarili. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa lalim ng iniisip. O dapat ko bang hayaan na ang tadhana mismo ang sumampal sa kanya ng katotohanan kapag huli na ang lahat? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na kulog na naiwan sa kanyang isipan. Habang ang sasakyan niya ay dahan-dahang umalis sa ospital, iniwan ang isang pasilyo ng mga sikretong naghihintay na sumabog. Patay na ang isa sa kanila, Ricardo. At ikaw ang pumatay sa kanya. Ang mga salitang ito ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa utak ni Ricardo habang hawak niya ang isang lumang piraso ng papel. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, sa wakas ay nakuha niya ang orihinal na medical records mula sa pampublikong ospital kung saan isinugod si Elena 5 taon na ang nakararaan. Ang papel ay luma na, may mga mantsa ng ngamag, ngunit ang bawat titik doon ay malinaw na humahatol sa kanya. Twin A.
Stillborn, twin B, survived. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng ganoon na lamang. Anupat ang papel ay lumikha ng isang mahinang kaluskos sa gitna ng katahimikan ng kaniyang silid. Napasandal si Ricardo sa pader. Ang kaniyang mga tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang koronel na dati ay kinatatakutan at tinitingala dahil sa kaniyang tatag. Ngayon ay tila isang batang nawawala, gulanit ang dangal at durog ang puso. Hindi lang pala si Angel ang kaniyang anak. May isa pa. Isang buhay na hindi man lang nakaranas na mahawakan niya dahil pinili niyang unahin ang isang babaeng mapagkunwari. Ang bawat luhang pumatak mula sa kaniyang mga mata ay may pait ng pagsisisi na tila lason na humahalo sa kaniyang dugo. Sa kaniyang desperasyon na humingi ng tawad, nagmaneho si Ricardo patungo sa probinsya, sa lumang bahay ng ina ni Elena na si Aling Maria. Alam niyang ito ang huling lugar na nanaisin niyang puntahan, ngunit kailangan niyang harapin ang bunga ng kaniyang kalupitan. Nang makarating siya sa harap ng maliit at simpleng bahay, nakita niya ang isang matandang babae na nagdidilig ng mga halaman. Ang bawat galaw ni Aling Maria ay puno ng pagtitiis. Ang kaniyang mukha ay may mga linyang ukit ng hirap at pait. Nang lumingon ito at makita ang unipormadong lalaki sa harap ng kaniyang tarangkahan, ang kaniyang mukha ay biglang nagbago. Ang hawak niyang pandilig ay bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang basang tunog sa tuyong lupa. Anong ginagawa mo rito, Ricardo? Ang boses ni Aling Maria ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay puno ng matinding puot. Nay, gusto ko lang po sanang humingi ng tawad. Alam ko na po ang lahat. Ang tungkol sa mga bata, ang tungkol sa nangyari kay Elena, pagsamo ni Ricardo, habang dahan-dahang lumalapit at akmang magmamano, ang tradisyonal na paggalang ng mga Pilipino na dati niyang ginagawa ng may katapatan. Ngunit mabilis na iniwas ni Aling Maria ang kaniyang kamay. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang walis tingting at pinalo ang lupa sa harap ng mga paa ni Ricardo. Huwag mong dungisan ang bahay na ito ng presensya mo. Walang nairito para sa'yo. Ang anak ko ay naging balo sa araw na itinapon mo siya sa kalsada. At ang apo ko, ang isa kong apo, ay wala na dahil sa lamig ng puso mo. Ang bawat hampas ng walis sa lupa ay parang isang pagtataboy sa lahat ng dumi na dala ni Ricardo. Kahit ano pong parusa na tatanggapin ko, gusto ko lang pong bumawi kay Angel. Gusto ko siyang makasama, hagulhol ni Ricardo. Habang ang kanyang noo ay nakalapat na sa semento ng kalsada, hindi alintana ang kanyang ranggo at uniforme. Tumawa si Aling Maria, isang tawa na walang kahit anong saya. Bumawi? Paano mo ibabalik ang hininga ng batang hindi man lang nakakita ng mundo? Paano mo bubuuin ang puso ni Elena na dinurog mo? Umalis ka na, Ricardo. Bago ko pa malimutan na tao ka rin at bago ko magawa ang mga bagay na pagsisisihan ko. Tumayo si Aling Maria at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit bago niya isara ang pinto, may huling sinabi siya na tila isang huling hantungan para kay Ricardo. Alam mo ba kung anong pangalan ang ibinigay ni Elena sa batang namatay? Ipinangalan niya ito sa'yo, Ricardo Jr., dahil kahit noong mga sandaling sinusumpa ka na ng tadhana, umaasa pa rin ang anak ko na ikaw ay babalik. Pero wala ka. At hanggang sa huling sandali, ang pangalan mo ang tanging dala ng batang yon sa kanyang libingan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na nag-iwan kay Ricardo na nakaluhod sa gitna ng kalsada sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na unti-unting kinakain ng apoy. Hindi niya napansin na mula sa di kalayuan, isang sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, si Bella ay nanonood. Hawak ang kanyang cellphone habang kinukunan ng video ang kahihiyan ni Ricardo. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyak ka na habang may luha ka pa, Ricardo.
Bulong ni Bella sa kanyang sarili. Dahil kapag nalaman mo ang susunod kong gagawin, baka pati luha ay mawala na rin sa'yo. Mamatay na ang bata sa sinapupunan ko, Ricardo. Bakit ba ang babaeng yan pa rin ang iniisip mo? Ang sigaw ni Bella ay pumunit sa katahimikan ng kanilang marangyang sala. Bawat salita ay puno ng lason na itinusok sa sugatang puso ni Ricardo. Nakatayo ang koronel sa tapat ng bintana. Hawak pa rin ang luma at gusot-gusot na medical record ng kaniyang pumanaw na anak. Ang kaniyang likod ay nakatalikod kay Bella. Tila isang pader na hindi na kayang abutin ng anumang pagsamo. Dahan-dahang humarap si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng pag-ibig, kundi isang malalim na pagod at pagkamuhi. Ang batang tinutukoy mo, Bella, ay hindi pa man naisilang ay nagagawa mo nang gamitin para sa iyong sariling kapakanan. Pero ang batang pinatay ko, ang anak ko kay Elena, siya ang totoong biktima rito. Humakbang si Bella palapit, pilit na hinahawakan ng kanyang tiyan habang umaakto na parang nasasaktan. How could you say that? Ang anak natin ang buhay, Ricardo. Huwag mong ikumpara ang isang patay na bata sa biyayang dala ko. Sa sandaling iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay dumapos sa kurbada ng tiyan ni Bella. Naalala niya ang mga salitang narinig niya mula sa kaniyang mga tauhan tungkol sa mga madalas na pagbisita ni Bella sa ospital ng mag-isa. Lumapit siya, ang kaniyang mga hakbang ay mabigat at may kasamang panganib. Bakit parang hindi lumalaki ang anak natin, Bella? Bakit sa bawat yakap ko sa'yo, tila may pader na nakaharang sa pagitan natin? Ang boses ni Ricardo ay naging isang malamig na bulong habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang iniangat. Ricardo, anong ginagawa mo? Nasasaktan ako. Ang boses ni Bella ay nagsimulang manginig. Ang kaba ay mababakas na sa kanyang mga mata. Hindi tumigil si Ricardo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan niya ang baywang ni Bella at naramdaman ang isang matigas at hindi natural na bagay sa ilalim ng tela ng mamahaling bestido nito. Sa isang malakas na hila, napunit ang tahinang damit at ang lihim na matagal nang itinatago ay nalantad sa gitna ng silid. Ang makapal na foam na sadyang hinubog upang magmukhang buntis ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong mundo. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na hininga ni Bella. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay kasing puti na ng papel. Nakatitig si Ricardo sa foam na nasa kanyang paanan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng galit na hindi niya maipalabas. Isang bula, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang buong buhay ko, sa piling mo, ay isang malaking bula. Tumawa si Bella, isang halakhak na puno ng desperasyon at kabaliwan. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Ricardo. Alam kong iiwan mo ako kapag nalaman mong hindi ako buntis. I did it for us. You did it for yourself, Bella. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan upang may ilang kagamitang kristal ang bahagyang gumalaw sa kanyang lakas. Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak, at nawalan ako ng dangal. Lahat dahil sa mga kasinungalingan mo. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang kanyang gamit. Wala siyang itinira. Wala siyang ninais na maalala pa mula sa bahay na yon. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, mabilis na humarang si Bella, lumuhod at pilit na yumakap sa mga binti ni Ricardo. Please, Ricardo, don't leave me. Wala na akong pupuntahan. I can change. We can try again. Ang pagsamo ni Bella ay humahalo sa kanyang mga hikbi. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha, na nagmukhang isang nakakatakot na maskara. Ngunit hindi na lumingon si Ricardo. Gamit ang kanyang lakas, dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Bella mula sa kanyang binti.
Ang tanging bagay na totoo sa atin, Bella, ay ang katotohanang pareho tayong talunan. You are a monster, but I am the one who created you. Lumabas si Ricardo ng bahay, hindi alintana ang sigaw at pagmumura ni Bella mula sa loob. Habang siya ay nagmamaneho palayo, ang kaniyang paningin ay malabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Wala na siyang posisyon, wala na siyang kayamanan, at higit sa lahat, wala na siyang mukhang maihaharap kay Elena. Napatigil siya sa tapat ng isang maliit na parke kung saan nakita niya ang isang pamilya na masayang naglalaro. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pangarap na binaliwala niya noon ay ngayon ay naging kaniyang pinakamalaking parusa. Patawad, Elena. Patawad, anak ko. Bulong niya sa hangin, habang ang kadiliman ng gabi ay unti-unting lumalamon sa kaniyang pag-asa. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagdurusa, isang panibagong panganib ang naghihintay. Dahil sa kaniyang opisina, si Bella ay hindi titigil. Kinuha nito ang kaniyang telepono at tinawagan ng isang tao na matagal na niyang iniiwasan. Gawin mo na ang plano. Ngayon na. Siguraduhin mong mawawala ang batang yun sa buhay nila. Kung hindi ako magiging masaya, walang sino man ang magtatagumpay. Ang bawat salita ni Bella ay tila isang sumpa na lumipad patungo sa tahimik na tahanan nina Elena at Angel, na nagbabadya ng isang unos na mas malakas pa sa gabing naghiwalay sa kanila. Ma, bakit po ba tayo palaging nagtatago? Masama po ba si Papa kaya ayaw niyo siyang makita ko? Ang tanong na yun, mula kay Angel, ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa puso ni Elena habang maingat niyang inaayos ang kumot ng kanyang anak. Sa loob ng maliit at tahimik nilang silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang mabilis, tila kinakapos na paghinga ng bata. Ang mga mata ni Angel, na kasing linaw ng sapiro ngunit puno ng kalungkutan, ay nakatingin ng diretso sa kanya, naghihintay ng kasagutan na 5 taon na niyang pilit na iniiwasan. Hindi agad nakasagot si Elena. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng anak, ang kaniyang mga daliri ay nanginginig sa pagpigil ng niyang luha. Hindi tayo nagtatago, anak. Pinoprotektahan lang kita. Ang mundo ay hindi laging mabuti at sapat na si Mama para sa'yo. Diba? Isang pilit na ngiti ang kaniyang ibinigay, ngunit sa kaibuturan ng kaniyang diwa, ang kaba ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalapit sa pampang. Isang hapon, habang abala si Elena sa paghahanda ng merienda sa kusina, ang bango ng piniritong saging na may asukal ay humahalimuyak sa hangin. Isang hindi pamilyar na katok ang pumunit sa katahimikan ng kanilang tahanan. Sa labas, ang langit ay madilim. Nagbabadya ng isang malakas na ulan na tila nagpapaalala sa kanya ng gabing nagpabago sa kanyang buhay. Nang buksan niya ang pinto, hindi si Ricardo ang kanyang nakita, kundi isang lalaking nakauniforme ng courier. Delivery po para kay Victoria Sanchez, saad nito, habang nakatungo at tila iniiwasan ng kaniyang paningin. Dahil sa kaniyang pagiging maingat, hindi agad kinuha ni Elena ang package. Sino ang nagpadala nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Wala pong pangalan, ma'am. Pirma na lang po kayo rito. Sagot ng lalaki. Sa sandaling abutin ni Elena ang ballpen, mabilis na kumilos ang lalaki. Isang itim na panyo na may matapang na amoy ng kemikal ang agad na itinakip sa kanyang ilong at bibig. Angel, tumakbo ka. Iyon na lamang ang huling salitang lumabas sa kaniyang mga labi bago siya tuluyang nawalan ng lakas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kaniyang katawan na tumama sa semento ay tila isang babala. Nahuli na ang lahat. Nagising si Angel mula sa kaniyang pagkakaidlip dahil sa ingay. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang kaniyang ina na walang malay at isang estranghero na tila may hinahanap sa loob ng kanilang bahay.
Ang takot na kanyang naramdaman ay nagdulot ng isang matinding paninikip sa kanyang maliit na dibdib. Ang kanyang sakit sa puso na matagal nang pinipigilan ng gamot ay biglang sumumpong nang dahil sa tindi ng nerbiyos. "Mama! Mama!" Sigaw ni Angel habang ang kanyang boses ay unti-unting humihina. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang maging kulay asul. Habang nangyayari ito, si Ricardo ay kasalukuyang nakatayo sa tapat ng gate ng subdivision. Bit-bit ang isang maliit na laruan na balak sana niyang ibigay kay Angel bilang pagtatangka na muling mapalapit. Nakita niya ang isang itim na van na mabilis na lumalabas mula sa kalye ni na Elena. Isang masamang kutob ang kaniyang naramdaman nang mapansin niya ang plaka ng sasakyan. Isang plaka na pamilyar sa kanya dahil ito ay madalas niyang nakikita sa kumpanya ng pamilya ni Bella. Hindi na nag-isip si Ricardo. Mabilis niyang pinatakbo ang kaniyang sasakyan patungo sa bahay ni Elena. Nang marating niya ang pintuan na nakabukas, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya si Elena na nagsisimula nang magkamalay sa sahig, habang si Angel ay nakahandusay malapit sa kusina, hindi gumagalaw at halos hindi na humihinga. "Angel!" Sigaw ni Ricardo habang mabilis na binubuhat ang bata. Ang katawan ni Angel ay malamig at tila walang buhay. "Elena! Gising! Kailangan nating dalhin ang bata sa ospital." Nang magkamalay si Elena, ang kaniyang unang nakita ay ang kaniyang anak sa mga bisig ng lalaking kaniyang sinusumpa. Ang takot at galit ay naghalo sa kaniyang puso, ngunit ang kaligtasan ni Angel ang kaniyang inuna. "Huwag mong sasaktan ang anak ko, Ricardo. Iligtas mo siya." Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Ricardo. Sa gitna ng malakas na ulan at ng nagngangalit na trapiko sa Maynila, si Ricardo ay nagmamaneho na parang isang baliw. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. "Lalaban ka, anak. Nandito na si Papa. Hindi kita pababayaan." Bulong ni Ricardo. Ang bawat salita ay may kalakip na panalangin na sana ay huwag siyang parusahan ng tadhana sa pamamagitan ng pagkuha sa kaniyang anak. Nang makarating sa emergency room, agad na sinalubong sila ng mga doktor. "Cardiac arrest! Prepare the defibrillator!" Ang sigaw ng isang doktor na tila isang huling hantungan sa pandinig ni Elena. Napaupo si Elena sa sahig ng ospital. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto. Habang sa kabilang dako ng pasilyo, si Ricardo ay nakatayo sa tapat ng salamin ng ER. Pinapanood ang kaniyang anak na pilit na ibinabalik mula sa kamatayan. Sa sandaling iyon, isang nurse ang lumabas. Ang mukha ay puno ng pagmamadali. "Kailangan natin ng immediate blood transfusion. Bumabagsak ang kaniyang count. Mayroon bang kapareho ng kaniyang blood type rito?" "He has a very rare type." Tanong ng nurse. Tumingin si Elena kay Ricardo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsamo na higit pa sa anumang salita. Ang tanging taong maaaring magligtas kay Angel sa mga sandaling iyon ay ang lalaking naging sanhi ng kaniyang lahat ng pagdurusa. "Ako," ang matatag na sagot ni Ricardo habang itinataas ang kaniyang manggas. "Kunin niyo ang lahat ng kailangan niyo. Iligtas niyo lang ang anak ko." Ngunit habang inihahanda ang pagsasalin ng dugo, isang tawag ang natanggap ni Ricardo mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng panunuya. "How's the feeling of losing something twice, Ricardo? This is just the beginning. The hospital isn't as safe as you think it is." Napatingin si Ricardo sa paligid. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa takot. Si Bella ay hindi pa tapos, at sa pagkakataong ito, ang kaniyang ganti ay hindi lamang para kay Elena, kundi para sa huling piraso ng kaligayahan na sinusubukang buuin ni Ricardo. "Huwag kang matulog, Ricardo. Hindi pa tapos ang laban para sa buhay ng anak mo." Ang boses ng nurse ay tila nagmumula sa isang malayong lugar habang nakahiga si Ricardo
Sa isang malamig na stretcher, dahan-dahang kinukuha ang kaniyang dugo para isalin kay Angel. Ang bawat patak ng pulang likido na dumadaloy mula sa kaniyang ugat patungo sa plastik na bag ay tila isang hiling para sa kapatawaran. Habang pinapanood ni Ricardo ang kaniyang dugo, naalala niya ang bawat pagkakataon na binaliwala niya ang kaniyang pamilya. Ang dugong ito, na dati ay puno ng yabang at ambisyon, ngayon ay ang tanging bagay na nagdurugtong kay Angel sa mundong ito. Isang sandali ng tahimik na pagsasakripisyo kung saan naramdaman ni Ricardo ang tunay na bigat ng pagiging isang ama. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang paningin ay bahagyang umiikot, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng determinasyon. Kung kailangan niyang ubusin ang huling patak ng kanyang buhay para lamang makahinga muli ng maluwag si Angel, gagawin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Sa labas ng silid, nakasandal si Elena sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan kung nasaan ang kanyang anak at ang lalaking kanyang kinamumuhian. May isang kakaibang pakiramdam na gumuguhit sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot, pait, at isang munting kislap ng pasasalamat na pilit niyang pinapatay. Hindi niya akalain na ang lalaking nagtulak sa kanya sa dilim ang siya ring magiging tulay para sa liwanag ni Angel. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang biglang manginig ang kaniyang paligid. Ang malakas na tunog ng kidlat ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng ospital. Ang kadiliman ay tila isang itim na kumot na bumalot sa buong gusali. Anong nangyayari? Ang anak ko! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga makina sa loob ng emergency room ay nagsimulang tumunog ng babala. Ang mga alarm ay nagbabadya ng panganib dahil sa pagkawala ng kuryente na nagpapatakbo sa life support ni Angel. Mabilis na tumayo si Ricardo mula sa kanyang pagkakahiga, kahit na hilong-hilo pa siya. Elena, manatili ka rito! Sigaw niya habang binubuksan ang pinto gamit ang kanyang balikat. Nakita niya ang kaguluhan sa pasilyo, ang mga nurse na nagkakandara pa at ang mga doktor na pilit na ginagamit ang manual resuscitator para kay Angel. Sa kabilang dako ng ospital, malapit sa main electrical room, isang anino ang mabilis na kumilos. Hawak ang isang malaking gunting para sa kable. Ang tauhan ni Bella ay matagumpay na nasabotahe ang backup generator. Ang kaniyang misyon ay simple. Siguraduhing hindi na muling magigising ang batang magiging mantsa sa buhay ni Bella. "I'm sorry, Colonel, but orders are orders," bulong ng lalaki habang mabilis na tumatakas sa dilim. Bumalik si Ricardo sa silid ni Angel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang hinahanap ang kanyang anak sa gitna ng kadiliman. Nakita niya ang isang nurse na pilit na pinipindot ang oxygen bag. Nasaan ang generator? Bakit hindi bumubukas? Sigaw ni Ricardo sa isang doktor. "Sadyang pinutol ang mga kable, Colonel. May nagsabotahe sa sistema." Sagot ng doktor na pawis na sa kaba. Ramdam ni Ricardo ang matinding galit. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Sa gitna ng krisis, lumapit si Ricardo sa kama ni Angel. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak dito. "Hindi kita bibitawan, Angel. Hindi ngayon." Sa labas ng silid, nakita ni Elena ang isang pamilyar na figura na naglalakad ng mabilis sa dulo ng pasilyo. Ang suot nitong jacket at ang paraan ng kaniyang pagkilos ay nagpapaalala sa kanya sa lalaking sumalakay sa kaniyang bahay. Sa kabila ng kaniyang panghihina, hindi nag-isip si Elena. Kinuha niya ang isang mabigat na stand ng dextrose at mabilis na sinundan ang anino. "Huwag mong subukang tumakas," sigaw ni Elena nang maabutan niya ang lalaki sa may hagdanan. Sa tindi ng kaniyang galit bilang isang ina, buong lakas niyang inihampas ang stand sa binti ng lalaki na naging sanhi ng pagkadapa nito sa semento. Ang tunog ng pagkakaladkad ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo
Habang nagbubuno si Elena sa labas, sa loob ng silid, ay nagsimulang bumagsak ang vital signs ni Angel. Ang monitor na gumagamit ng emergency battery ay naglalabas na ng isang mahabang tunog, isang senyales na ang puso ng bata ay unti-unti nang sumusuko. "Ricardo, dalian nyo! We're losing him!" Sigaw ng doktor. Napatingin si Ricardo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Lord, kung kailangan nyo ng buhay, sa akin na lang. Huwag ang anak ko. Huwag si Angel." Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari nang biglang bumukas ang mga ilaw at muling umugong ang mga makina. Ang kuryente ay bumalik dahil sa mabilis na pag-aayos ng mga security guard na nakahuli sa kasama ng saboteur. Napasandal si Ricardo sa kama. Ang kanyang hininga ay malalim at puno ng pasasalamat. Ngunit nang lumingon siya sa pintuan, nakita niya si Elena na nakatayo roon. May mga galos sa kanyang braso at hingal na hingal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Angel na nagsisimula nang bumalik sa normal na kondisyon. Nakaligtas si Angel. Ngunit ang tensyon sa pagitan nina Elena at Ricardo ay hindi pa rin natatapos. At sa kabilang dako ng lungsod, si Bella ay naghihintay ng balita. Hindi alam na ang kaniyang huling baraha ay nagbunga lamang ng mas matinding determinasyon para sa kanyang mga kaaway. "Huwag mong dungisan ng iyong maruming kamay ang bakal na rehas na yan, Bella. Mas bagay sa iyo ang malamig na semento kaysa sa malambot na kama ng mansyong ninakaw mo." Nakatayo si Bella sa gitna ng kaniyang malawak na sala. Suot ang isang mamahaling puting silk na robe habang tinitingnan ang kaniyang sarili sa salamin. Hawak niya ang isang baso ng champagne, nagdiriwang dahil sa kaniyang akalang tagumpay. Ngunit ang kaniyang ngiti ay biglang napawi nang ang katahimikan ng gabi ay punuti ng malalakas na yabag ng mga sapatos sa labas ng kaniyang pinto. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na pintuan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasunod ang pagpasok ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. "Bella Sandoval, you are under arrest for attempted murder, sabotage of hospital equipment, and large-scale graft and corruption." Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng gabi. "Ano? Do you even know who I am? I am the wife of a colonel. Magbabayad kayo sa pambabastos na ito." Sigaw ni Bella. Ang kaniyang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. "Ricardo! Ricardo! Nasaan ka?" Pinaliligiran ako ng mga taong ito. Ngunit walang Ricardo na sumagot. Ang lumabas mula sa likuran ng mga pulis ay ang lalaking inupahan niya. Ang lalaking may mga galos sa mukha dahil sa paghampas ni Elena. Nakayuko ito, hindi makatingin kay Bella. "I'm sorry, ma'am. Kumanta na po ako. Ayaw ko nang mabulok sa kulungan dahil sa mga utos ninyo." Nabitawan ni Bella ang kaniyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kaniyang marangyang panaginip. Habang pinipusasan ng kaniyang mga kamay, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Hindi pa tayo tapos, Elena. Kahit sa loob ng kulungan, isusumpa ko ang buhay ninyong mag-ina." Ang kaniyang mga sigaw ay unting humina habang kinaladkad siya palabas ng bahay. Ang kaniyang mamahaling robe ay nasingit sa pinto. Tila isang huling hantungan ng kaniyang karangyaan. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, sa loob ng ospital ay namamayani ang isang banal na katahimikan. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama ni Angel, hawak ang maliit na kamay ng anak. Ang kaniyang mga mata ay namumula sa pagod, ngunit ang kaniyang puso ay punong-puno ng pag-asa. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Angel. "Mama." Ang kaniyang boses ay napakahina, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. "Nandito si Mama, anak. Nandito na ako. Wala nang mananakit sa'yo." Bulong ni Elena habang hinahalikan ng noo ng anak. Ang muling pagbabalik ng hininga sa kaniyang mundo, ang tagumpay ng kaniyang pag-ibig
laban sa lahat ng unos. Pumasok si Ricardo sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat at pagdurusa. Hindi siya lumapit ng husto. Nanatili siya sa may paanan ng kama. Tila nahihiyang madungisan ang kabanalan ng eksena sa kanyang presensya. Inilapag niya ang isang envelope sa maliit na lamesa. Elena, tapos na ang lahat. Bella is in custody at ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga ginawa ay naibigay ko na sa mga awtoridad. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang envelope na yan, dinala ko rito ang lahat ng titulo ng aking mga ari-arian, pati na ang aking huling sahod bago ako tuluyang madismiss sa serbisyo. Nakapangalan na ang lahat kay Angel. Wala na akong may iwan sa inyo kundi ito. Tumingin si Elena sa envelope, pagkatapos ay kay Ricardo. Iniisip mo bang mababayaran ng pera ang lahat ng ginawa mo? Ang buhay ng anak nating namatay? Ang 5 taon na pagdurusa namin? Hindi, Elena. Alam kong walang halaga ang kahit anong kayamanan para sa mga sugat na idinulot ko. Sagot ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. I am leaving. Hindi na ako manggugulo sa inyo. Pero sana, bago ako umalis, hayaan mo akong makita ang nangiti ni Angel kahit sa huling pagkakataon. Hindi sumagot si Elena, ngunit bahagya siyang tumabi upang makita ni Ricardo ang mukha ng bata. Lumapit si Ricardo, ang kaniyang kamay ay nanginginig, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Angel. Sa sandaling iyon, ang bata ay bahagyang ngumiti, tila nararamdaman ng dugo na nagdurugtong sa kanila. Mabilis na tumalikod si Ricardo at naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang mga yabag sa pasilyo ng ospital ay mabigat. Tila bawat hakbang ay isang pagpako sa kaniyang sarili sa krus ng pagsisisi. Naiwang mag-isa si Elena kasama ang kaniyang anak. Ang envelope ng kayamanan ay nanatiling hindi binubuksan sa mesa. Nakaligtas si Angel at nakuha na ang hustisya laban kay Bella. Ngunit habang tinitingnan ni Elena ang papalayong anino ni Ricardo, isang panibagong katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sapat na nga ba ang hustisya para mapalitan ang kapatawaran? O ang tunay na kapayapaan ay magmumula lamang sa pagpapaubaya sa nakaraan? Ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom ay hindi ang pagkawala ng sakit, kundi ang pagtanggap sa katahimikang naiwan ng bagyo. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng sapa. Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng maingay na lungsod, nahanap ni Elena ang tunay na kahulugan ng salitang payapa. Wala na ang amoy ng usok mula sa riles, wala na ang tunog ng nagngangalit na ulan na nagpapaalala sa kanya ng pait. Ang kanyang bagong tahanan ay amoy bagong tabas na damo at sariwang hangin, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Si Angel ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay sa kanyang mga pisngi. Bagamat kailangang mag-ingat, ang kanyang tawa ay madalas nang naririnig sa loob ng bahay, isang tunog na tila mga kampanilya na nagpapagaling sa bawat sugat sa puso ni Elena. Ang kanyang karera bilang Victoria Sanchez ay lalong naging matagumpay. Siya na ang hinahanap ng mga embahador at mga matataas na pinuno dahil sa kanyang husay at integridad. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na nananatiling misteryo sa buhay ni Elena. Tuwing Lunes ng umaga, bago pa sumikat ng husto ang araw, may isang maliit na basket na iniiwan sa tapat ng kanyang gate. Sa loob nito ay laging may isang bungkos ng sariwang sampagita, ang paborito niyang bulaklak na amoy kalinisan at pag-asa. Kasama ng mga bulaklak ay isang maikling sulat na nakasulat sa isang simpleng papel. Sana ay maging maayos ang inyong araw. Ingatan mo ang iyong sarili at si Angel. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit ang bawat titik ay pamilyar sa kaniyang paningin. Isang sulat kamay na dati ay nagbigay sa kanya ng pangako ng kawalang hanggan bago ito naging instrumento ng kaniyang pagkawasak. Alam ni Elena kung kanino galing ang mga ito.
Ngunit sa halip na itapon o magalit, inilalagay niya ang mga bulaklak sa isang florera sa gitna ng kanilang hapag-kainan. Isang sandali ng tahimik na pagkilala sa isang pagsisising hindi na kailangang bigkasin. Hindi niya kailangang makita si Ricardo upang malaman na ang lalaki ay nagbabantay mula sa malayo. Tila isang aninong pilit na bumabawi sa mga taong kaniyang ninakaw. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng kaniyang mga dokumento, lumapit si Angel sa kanya. Hawak ang isa sa mga pampagita. Ma, sino po ba ang nagbibigay nito? Palagi ko pong nararamdaman na may nagbabantay sa atin sa labas ng gate kapag gabi. Natigilan si Elena. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang kaniyang mga mata ay tumingin sa malayo. Isang taong natutong magmahal ng tama, anak. Pero huli na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, hindi mapigilan ni Elena ang mag-isip. Nasaan na si Ricardo? Balita niya ay tuluyan na itong umalis sa serbisyo at nawala na parang bula sa Maynila. Ang lahat ng kayamanang iniwan nito ay ginagamit na niya para sa pagpapagamot ni Angel. Ngunit ang presensya ng lalaki ay tila isang multo na hindi siya tuluyang maiwan. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, may narinig si Elena na mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pader. Hindi ito tunog ng magnanakaw, kundi isang tunog ng isang taong naglalakad ng maingat upang hindi makagising. Sumilip siya sa bintana at doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste ng ilaw, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Nakatayo ito, nakatingin sa kaniyang bintana ng matagal, bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa kadiliman. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis. Nais niyang tawagin ang pangalan nito. Nais niyang itanong kung nahanap na ba nito ang kaniyang hinahanap na kapatawaran. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. May mga sugat na mas mainam na hayaang maghilom sa sarili nilang panahon nang walang kahit anong pilit na pag-uusap. Nakaligtas sila sa bao at ngayon ay nasa ilalim na sila ng init ng araw. Ngunit ang landas ng pagsisisi ni Ricardo ay tila isang mahabang kalsada na wala pang katapusan. At para kay Elena, ang pagtanggap sa mga bulaklak ay sapat na munang tanda na ang puot ay unti-unti nang napapalitan ng isang malalim at matalinong kapayapaan. Ang pinakamataas na ranggo na maaaring makuha ng isang tao ay hindi ang mga bituin sa kaniyang balikat, kundi ang kakayahang magpakumbaba sa harap ng mga taong kaniyang nasaktan. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, matatagpuan ang isang maliit na bahay ampunan na tinatawag na Bahay Kalinga. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang malakas na agos ng malapit na sapa. Ang paligid ay puno ng mga luntiang puno at sariwang hangin. Isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Isang lalaki ang abala sa pagbuhat ng mga sako ng bigas mula sa isang lumang truck. Ang kanyang katawan ay mas payat na ngayon. Ang kanyang balat ay sunog sa sikat ng araw. At ang kanyang mga kamay ay puno ng mga kalyo mula sa pagsasaka at pagkakarpintero. Wala na ang kanyang malinis at decolor na uniforme ng militar. Pinalitan ito ng isang kupas na t-shirt at pantalong maong. Si Ricardo, dito niya nahanap ang kaniyang pansamantalang kapayapaan. Sa paglilingkod sa mga batang wala ring pamilya, mga batang tulad niya ay naghahanap ng bagong simula. Kuya Cardo, may mga bisita po tayo mula sa lungsod. Magbibigay daw po sila ng mga gamit at gamot para sa mga bata. Sigaw ng isang batang paslit na may malapad na ngiti. Tumango si Ricardo at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Hindi niya inaasahan ang anumang espesyal na bisita, ngunit bahagi ng kanyang trabaho ang tanggapin ang anumang tulong para sa bahay ampunan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa main hall. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat dahil sa pagod, ngunit may kasamang kapanatagan. Nang marating niya ang pinto, tila huminto ang pag-ikot ng kaniyang mundo.
Isang puting van ang nakaparada sa tapat at mula rito ay bumaba ang isang babaeng may taglay na kakaibang ganda at awtoridad. Si Elena. Kasunod niya ay ang isang maliit na bata na may dalang isang basket ng mga prutas. Si Angel. Ang tunog ng pagtibok ng puso ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig, kasing lakas ng isang tambol. Nais niyang tumakbo, nais niyang magtago sa kaniyang sariling kahihiyan, ngunit ang kaniyang mga paa ay tila nakabaon na sa lupa. Hindi siya handang makita sila rito, sa lugar kung saan pilit niyang binubuo ang kaniyang gulanit na pagkatao. Hindi agad siya napansin ni Elena dahil abala ito sa pakikipag-usap sa head sister ng orphanage. Ngunit si Angel, sa kaniyang pagiging bata, ay mabilis na nakakita ng pamilyar na figura. Kuya, ikaw po ba yung nagpapadala ng sampagita? Tanong ni Angel habang tumatakbo patungo kay Ricardo. Ang kaniyang maliliit na boses ay puno ng kuryosidad at saya. Napatigil si Elena. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa ilalim ng init ng araw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na punong-puno ng mga hindi nasabing salita at mga alaala ng gabing itinapon sila sa gitna ng bao. Tumingin si Elena sa hitsura ni Ricardo. Nakita niya ang dumi sa kanyang muka, ang hirap sa kanyang mga mata, at ang simpleng buhay na pinili nito. Walang bakas ng dating mapagmataas na koronel. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang taong tunay na naghahanap ng kaniyang kaluluwa sa gitna ng kahirapan. Ricardo, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang malalim na pangunawa. Lumapit si Ricardo, ngunit nanatili siyang may ilang metrong layo, tila natatakot na ang kanyang anino ay makasira sa kanilang liwanag. Elena, I'm sorry. Hindi ko alam na kayo ang darating na donors. I just wanted to help here. Ang kanyang boses ay paos, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan at ranggo ay naglaho, iniwan ang dalawang tao na parehong biktima ng kanilang sariling nakaraan. Pinanood ni Elena kung paano buhatin ni Ricardo ang isang batang lumpo mula sa wheelchair upang ilipat ito sa isang mas komportableng upuan. Ang paraan ng kaniyang pag-iingat, ang kaniyang banayad na haplos sa bata ay nagpapakita ng isang Ricardo na hindi niya kailanman nakilala noon. You look different, Ricardo. Saad ni Elena habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi mo na kailangan ang mga bituin sa balikat mo para magkaroon ng halaga. Nahanap ko na ang aking bituin, Elena. Sagot ni Ricardo habang nakatingin kay Angel na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. At sapat na sa akin na makita siya mula sa malayo na humihinga at nakangiti. Walang sumbat na nangyari. Walang sigawan. Sa halip, ang hangin ay napuno ng tunog ng mga bata na nagtatawanan at ang kaluskos ng mga puno sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na ang landas ng pagsisisi ni Ricardo ay hindi na kailangan ng kaniyang paghuhusga. Ang buhay na pinili nito ngayon ang pinakamabigat at pinakamagandang parusa para sa kaniyang mga pagkakamali. Nang matapos ang kanilang humanitarian mission, naglakad si Elena patungo sa kaniyang sasakyan. Bago siya sumakay, muli siyang lumingon kay Ricardo na nakatayo pa rin sa ilalim ng matandang puno ng nara. Mag-ingat ka, Ricardo. Ang huling sabi ni Elena bago tuluyang isara ang pinto ng van. Naiwang mag-isa si Ricardo habang pinapanood ang papalayong sasakyan. Ang kanyang mga mata ay basa, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Hindi man niya nakuha ang kapatawaran sa paraang kanyang inasahan, nakuha naman niya ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakataong makita ang bunga ng kanyang huling pagsasakripisyo. Ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng bahay ampunan ay tila isang bagong simula. Isang landas na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal
na wala ng hinihinging kapalit. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paglimot. Ang iba ay kailangang hawakan muli upang malaman kung wala na itong hapdi o kung sadyang namanhid na lamang ang puso sa tagal ng panahon. Gabi na at ang langit sa labas ng bintana ni Elena ay muling nagpapakita ng kanyang bangis. Ang malakas na ulan ay humahampas sa bubong. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng gabing itinapon siya sa gilid ng highway. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, ang liwanag ng mga bumbilya ay mainit at payapa. Nakaupo si Elena sa kanyang sofa habang si Angel ay nakasandal sa kanyang hita. Mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang kanyang paboritong laruan. Isang mahinang katok ang narinig ni Elena sa gitna ng ugong ng bagyo. Alam niya kung sino yon. Kahit hindi siya tumingin sa monitor ng kanyang security camera, ramdam niya ang presensya ng isang taong matagal na niyang iniwasan. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kumot ni Angel at naglakad patungo sa pintuan. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Ricardo. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang simpleng t-shirt ay dumidikit sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng hapis na hindi kayang hugasan ng kahit anong tubig. Hawak niya ang isang plastik na supot na naglalaman ng mga gamot ni Angel na kaniyang kinuha mula sa bayan. Ricardo, bakit ka narito sa gitna ng bao? Tanong ni Elena. Ang kaniyang boses ay may bahid ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Narinig ko sa balita na may bao. Natakot ako para kay Angel. Baka sumumpong ang hika niya. Sagot ni Ricardo. Ang kaniyang boses ay nanginginig dahil sa lamig. Ito. Dinala ko ang mga nebulizer kit at gamot. Just in case. Pinanood ni Elena ang lalaki sa harap niya. Ang koronel na dati ay nagmamando ng daan-daang sundalo, ngayon ay nanginginig sa lamig dahil lamang sa pag-aalala sa kaniyang anak. Isang pait na alaala ang gumuhit sa kanyang isip. Ang gabing siya ang basang-basa at ito ang nasa loob ng mainit na sasakyan. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman ni Elena ay isang matinding pagkapagod sa lahat ng glit. Pasok ka muna. Magpatuyo ka. Ang paanyaya ni Elena. Ang mga salitang ito ay tila isang susi na nagbukas sa isang pintuan na matagal nang nakasara. Pumasok si Ricardo ng may pag-aalinlangan. Naupo siya sa isang sulok malayo sa mga gamit ni Elena. Tila nahihiyang madungisan ang kalinisan ng bahay. Binigyan siya ni Elena ng isang tuyong tuwalya at isang tasa ng mainit na kape. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng orasan at ang bawat patak ng ulan sa labas. Patawad, Elena. Basag ni Ricardo sa katahimikan. Hindi para sa gabing ito, kundi para sa lahat. Alam kong wala akong karapatang humingi nito, pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pasan ang bigat ng lahat ng pagkakamali ko. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Ang pagpapatawad ay hindi parang switch ng ilaw, Ricardo. Hindi ito nangyayari sa isang pikit mata lang. Pero nakita ko ang ginagawa mo sa bahay Kalinga. Nakita ko kung paano ka magbago. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay bahagyang naninikip. Para kay Angel, susubukan kong huwag ka ng kapuotan. But don't expect things to go back to how they were. The Elena you knew died in that ditch. Sa sandaling iyon, nagising si Angel at lumabas ng silid. Nakita niya si Ricardo na nakaupo sa sala. Ang bata ay hindi natakot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Ricardo. Papa! Bulong ni Angel. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Ricardo sa ganoong paraan nang kaharap ang kanyang ina. Ang puso ni Ricardo ay tila sumabog sa tindi ng emosyon. Lumuhod siya sa harap ng bata at niyakap ito ng mahigpit. Ang kaniyang mga hikbi ay hindi na niya mapigilan. Ang mahanap ang kaniyang paraiso sa gitna ng kaniyang impyerno. Pinanood ni Elena ang eksena, ang kaniyang mga luha
ay dahan-dahan ding pumatak. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapaubaya. Papa, dito ka na lang po. Natatakot po ako sa kulog. Pagsamo ni Angel habang nakakapit sa leeg ni Ricardo. Napatingin si Ricardo kay Elena, naghihintay ng pahintulot. Isang matagal na segundo ang lumipas. Ang tensyon sa hangin ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Tumango si Elena ng bahagya. Dito ka muna sa sofa, hanggang sa tumila ang ulan, sabi ni Elena bago tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Ricardo kasama ang kanyang anak. Habang yakap niya si Angel, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang ranggo o medalya. Ang ulan sa labas ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit sa loob ng puso ni Ricardo, ang baon na 5 taon ng nananalanta ay nagsisimula na ring tumila. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang tanong ang naiwang nakabitin sa isip ni Elena habang nakahiga siya sa kanyang kama. Sapat na nga ba ang muling pagkakasama para burahin ang peklat ng nakaraan? O ang gabing ito ay isa lamang panandaliang silungan bago ang huling paghuhukom ng tadhana? Ang baw ay hindi natatapos sa pagtigil ng ulan, kundi sa pagsikat ng araw sa isang pusong handa nang muling magtiwala. Nakatayo si Elena sa dalampasigan ng Manila Bay, doon sa lugar kung saan ang abot tanaw ay tila nagdurugtong sa langit at dagat. Ang kulay ng kalangitan ay unti-unting nagbabago mula sa matingkad na kahel patungo sa malambot na lila. Isang dapit hapon na punong-puno ng katahimikan. Sa kaniyang tabi, nararamdaman niya ang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng alat at pag-asa. Ilang metro mula sa kanya, nakikita niya si Angel na masayang tumatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang maliliit na alon na humahalik sa kanyang mga paa. At sa likod ng bata, laging nakabantay ay si Ricardo. Wala na ang kanyang uniforme, wala na ang kanyang mga medalya. Ang kanyang suot na puting linen na polo ay bahagyang nililipad ng hangin habang nakangiti siyang nakatingin sa kanyang anak. Isang sandali na 5 taon na, ang nakararaan ay tila isang imposibleng panaginip. Pinanood ni Elena kung paano buhatin ni Ricardo si Angel nang mapatid ito sa buhangin. Ang paraan ng kanyang pag-iingat, ang kanyang marahang pagpag sa dumi sa tuhod ng bata ay isang larawan ng isang lalaking tunay na natuto mula sa kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Elena habang si Angel ay muling bumalik sa paglalaro sa di kalayuan. Tumayo siya sa tabi nito, pinagmamasdan din ang unti-unting paglubog ng araw. Dito nagsimula ang lahat, di ba? Basag ni Ricardo sa katahimikan. Ang kaniyang boses ay malalim, payapa, at wala nang bahid ng dating pagmamataas. Sa isang gabing puno ng galit at bao, hindi ko akalain na makakatayo pa ako rito sa tabi mo nang walang nararamdamang takot, kundi puro pasasalamat. Tumingin si Elena sa kanya. Ang sugat ay naging peklat na, Ricardo, at ang peklat ay bahagi na ng kung sino ako ngayon. Hindi ko malilimutan ang nakaraan dahil iyon ang nagpatatag sa akin bilang Victoria Sanchez. Pero para kay Angel, handa na akong bitawan ng puot na nagkulong sa akin sa loob ng 5 taon. Tumango si Ricardo, ang kanyang mga mata ay bahagyang basa. I'm not asking you to be my wife again, Elena. I know I lost that right long ago. Pero salamat dahil hinayaan mo akong maging ama. Iyon lang, sapat na sa akin. Ricardo! Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang braso ni Ricardo. Isang hawak na puno ng pagpapaubaya. You've paid your dues. Ang makita kang ganito, na nagsisikap bumawi, hindi lang sa amin kundi sa sarili mo, ay sapat na para sabihin kong napatawad na kita. Let's stop living in the shadows of that storm. Sa sandaling iyon, tumakbo si Angel patungo sa kanila. Bit-bit ang isang magandang piraso ng seashell. Mama, Papa, look what I found. It's so pretty. Sigaw ng bata habang iniaabot ang kabibe
sa gitna ng kanilang magkadikit na mga kamay. Nang maglapat, ang mga kamay ni na Elena at Ricardo habang hawak ang kabibe ni Angel, naramdaman nila ang isang uri ng kuryente, hindi kuryente ng pagnanasa, kundi kuryente ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakamali at pag-ibig. Ang tawa ni Angel ay umaling-awngaw sa buong dalampasigan, tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pagdurusa. Ang bow ay opisyal nang natapos. Ang babaeng itinapon sa gilid ng kalsada ay muling nakatayo, hindi lamang bilang isang matagumpay na propesyonal, kundi bilang isang inang nahanap ang kapayapaan sa kaniyang puso. At ang lalaking naging sanhi ng kaniyang luha ay naging kaniyang katuwang sa pagbuo ng isang bukas na puno ng liwanag. Habang ang araw ay tuluyan nang naglaho sa abot-tanaw, naiwan silang tatlo na naglalakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay nagdurugtong sa buhanginan. Ang gabi ay darating, ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang dapat ikatakot. Dahil sa dulo ng bawat unos, laging may naghihintay na bagong simula. Para sa mga pusong marunong magpatawad at marunong magmahal ng totoo. 10 taon na ang nakalilipas mula nang ang gabing iyon ng bao ay tila kumuha sa lahat ng kaniyang pangarap. Ngunit ngayon, sa harap ng isang malaking salamin, ang nakikitang anino ni Elena ay hindi na ang sugatang babae sa putikan. Siya ay nakasuot ng isang marangyang terno na kulay pilak. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng mga chandelier ng isang grand ballroom. Ngayong gabi, ang paglulunsad ng kaniyang pundasyon, ang Angel of Hope Foundation, na naglalayong tulungan ang mga inang biktima ng pang-aabuso at ang mga batang may sakit sa puso. Mama, are you ready? Marami na pong tao sa labas, and the press is waiting for the great Victoria Sanchez. Ang boses ni Angel ay puno ng paghanga at pagmamahal. Lumingon si Elena at ngumiti sa kaniyang anak. Si Angel ay 15 taong gulang na, matangkad, malusog at may taglay na katalinuhan na kaniyang ipinagmamalaki. Wala na ang kaba sa dibdib ng bata. Pinalitan ito ng isang matatag na puso na handang harapin ang mundo. Ito ang pinakamalaking hantungan ng kaniyang paglalakbay, ang makitang buo at masaya ang kaniyang anak. I'm ready, anak. Is your papa outside? Tanong ni Elena habang inaayos ang kaniyang hikaw. Opo, ma. He's with the board members. He looks so professional in his suit, although he still prefers his garden clothes. Tumawa si Angel bago hinalikan ang kaniyang ina sa pisngi at lumabas ng silid. Lumabas si Elena sa pasilyo at doon niya nakita si Ricardo. Bagamat may mga puting buhok na sa kaniyang pilipisan at ang kaniyang mukha ay may mga linya ng panahon, ang kaniyang tindig ay nananatiling kagalang-galang. Siya ang tumatayong administrator ng pundasyon ni Elena. Hindi sila muling nagpakasal, ngunit ang kanilang pagsasama ay higit pa sa anumang pirasong papel. Sila ay magkatuwang sa pagbuo ng mga pangarap ng iba, isang paraan ng patuloy na pagbabayad ni Ricardo sa kaniyang utang na loob sa tadhana. Lumapit si Ricardo kay Elena at dahan-dahang inabot ang kaniyang kamay. You look beautiful, Victoria. O dapat ko bang sabihing, Elena? Ngumiti si Elena, isang tunay na ngiti na walang halong pait. Kahit ano ang itawag mo sa akin, Ricardo, ang mahalaga ay kung sino ako sa harap mo ngayon. Sa gitna ng kaniyang talumpati, sa harap ng daan-daang tao, hindi nakalimutan ni Elena na banggitin ang kaniyang nakaraan. Ang bao ay hindi dumarating para sirain tayo, kundi para linisin ang ating landas mula sa mga taong hindi nararapat sa ating bukas. Ang kapatawaran ay hindi paglimot, kundi ang pagpapasya na ang sakit ng kahapon ay wala ng kapangyarihan sa kaligayahan ng ngayon. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, sumagi sa isip ni Elena ang balita tungkol kay Bella. Nabalitaan niyang ang babae ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, mag-isa at kinakain ng sariling inggit at galit. Doon naintindihan ni Elena
ang tunay na kahulugan ng karma. Hindi ito laging tungkol sa kamatayan, kundi ang hayaan ng isang tao na mabuhay sa gitna ng kadilimang kaniyang kinalagyan. Matapos ang programa, lumabas ang mag-anak sa balkonahe ng hotel. Nakatingin sila sa mga bituin na tila mga diamanteng nakakalat sa madilim na langit. Walang ulan, walang kulog. Ang tanging naririnig ay ang banayad na musika mula sa loob at ang mahinang hininga ng gabing payapa. Nahanap mo na ba ang binyan mo, Elena? Tanong ni Ricardo habang nakatingin sa malayo. Matagal na, Ricardo. Noong sandaling pinili kong huwag nang lumingon nang may galit, doon ko nahanap ang aking langit. Sagot ni Elena. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Elena ang kaniyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Tila isang pangako na kahit anong unos ang dumating sa hinaharap, hindi na nila hahayaang mag-isa ang isa't isa sa gitna ng dilim. Ang kwento ng babaeng itinapon sa bao ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa isang marangal na pagbangon. Ang pag-ibig na minsang nadungisan ay nahanap ang kaniyang katuwiran sa gitna ng pagsisisi at pagpapatawad. At sa ilalim ng gabing iyon, ang tanging naiwan ay ang amoy ng sampagita at ang pangako ng isang bukas na kasing liwanag ng umaga.